DOH Secretary, Dr. Chidoro Herbosa. Good morning, sir. Good morning. To our partners and friends from the Department of Health, Land Transportation Office, Metro Manila Development Authority, and to all organizations and stakeholders who continue to champion our road safety. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. On behalf of Transportation Secretary Vince Dizon at mula po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nais ko pong ipahayag ng buong puso ang aming pakikisa sa advokasya para sa mas ligtas, mas responsableng paggamit ng ating mga kalsada. Road safety is not merely a transport and enforcement concern. It is fundamentally a public health, sociological issue. From the perspective of sociology of health, we recognize that road crosses are deeply influenced by social structures and environments and personal experiences. Road traffic injuries remain a leading cause of death among young Filipinos aged 5 to 29. But when we look deeper, we see that vulnerable groups are often those with fewer resources, limited access to healthcare, and greater daily exposure to risks. These victims are a reflection of our systemic gaps. Kaya po ang Philippine Road Safety Action Plan 2023-2028, hindi hikayat natin ang kooperasyon ng lahat. Kabilang po ang ating national government agencies, local government units, non-government organizations, CSOs, at bawat Pilipinong bukas para sa aktibong may saktuparan ang 5 haligi ng Road Safety 2011-2020 alinsunod sa ating global plan. Una po, ang road safety management na nakatuon sa pagpapalakas ng ating institutional na kakayahan upang makabuo at makapagpatupad ng epektibong mga estratehiya sa road safety. Pangalawa, ang safer roads and mobility na layuning itaguyod ang ligtas at dekalidad ng mga kalsada para sa lahat ng gumagamit nito. Pangatlo, ang safe vehicles na nakasentro sa pagpapabuti ng pamantayan at teknolohiya ng mga sasakyan upang mapababa ang road crashes incident and injuries sa ating kapaligiran. Pang-apat po ay ang safer road users na naglayong lumikha ng kultura o culture of safety sa tulong ng ating mga batas, edukasyon at kampanyang pangkaligtasan. At ang panghuli, napaka-importante rin po para sa ating lahat, ang post-crash response na nakatuon naman sa pagpahusay ng kalidad ng ating emergency services upang mas epektibong makatugon sa pagkatapos ng insidente. Dito po, kinakailangan natin ang pakikipagtulungan sa Department of Health. Ang kaligtasan po sa kalsada ay hindi lamang tungkulin ng isang sektor. Kinakailangan ito ang komprehensibong sama-samang pagkilos. At dito natin higit na nakikita ang kahalagahan ng pagtutulungan. When we align our efforts, health and transport, local and national, public and private, we create a stronger foundation for sustainable, inclusive, and life-saving solution. Sa pangunguna po ni Pangulong Marcos, na nagbigay ng buong suporta sa advokasiyang ito, ngayon ang panahon para kumilos
because every life we save on the road is not just a statistic, it's a step towards safer, healthier, and more just society. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Sama-sama nating itaguyod ang advokasya ng kolektibong pagkilos para sa ligtas na kalsada. Mabuhay po ang bagong Pilipinas, mabuhay po ang road safety. Maraming salamat po, Yusek Ramon Reyes.